tataas ang generation charge sa Meralco ngayong Abril. Hiwalay pa yan sa Tax Recovery Adjustment Charge na sisingilin sa mga customers sa 8 lungsod sa Metro Manila at iba pang kalapit na probinsya. Saksi si Julio Segovia. Dahil sa init, halos wala ng patayan ng bentilador sa karinderya ni Nanay Rustica. Madalas na rin ang gamit ng aircon sa kanilang bahay. Kaya posibleng lalong ikainit ng ulo niya ang dagdag na 33 centavos kada kilowatt-hour sa generation charge ng mga electric bill ngayong Abril. Mahigit 33 pesos na dagdag bayarin yan para sa mga kumukonsumo ng 101 kilowatt-hour kada buwan. Sa kaso ni Nanay Rustica, nahigit 500 kilowatt-hour ang konsumo. Mahigit 180 pesos ang kanyang dagdag na babayaran. Ngayon pala nakakabawi sa mga pagtaas ng lahat ng bagay. Tapos ngayon, ito na naman, dagdag pahirap na naman sa akin. Ayon sa Meralco, tumaas daw ang presyo ng kuryente kinukuha nito sa Wholesale Electricity Spot Market OSM at sa mga Independent Power Producer o IPPs. It's the same power plants in the system, but the demand is going up, which means that we will have to dispatch more power plants, and plants that were dispatched more were the oil-fired ones, which are more expensive. Ang dagdag sa generation charge, hiwalay pa sa Tax Recovery Adjustment Charge na nauna nang inanunsyong makikita rin sa bill ngayong Abril sa 8 lungsod sa Metro Manila at iba pang kalapit na probinsyang sineserbisyohan ng Meralco. Mas malaki ang dagdag singil sa mga customer na kumukonsumo ng mas maraming kuryente. Kaya abiso ng Meralco, magtipid sa paggamit ng kuryente lalo na ngayong panahon ng tag-init. Ako si Julio Segovia, ang inyong saksi. Sa Barangay Saksi may operasyon kontra kuto ang mga taga-barangay 177 sa Caloocan City. Katuwang po ang isang women's club. Usong-uso kasi ang hawaan ng kuto lalo na sa mga bata ngayong bakasyon. Narito po ang report. Tirik man ang araw, tuloy pa rin ang paglalaro ng mga chikiting na ito sa Barangay 177 Caloocan City. Sinusulit ang kanilang bakasyon, yun nga lang sa ganitong panahon din, nauuso ang kuto. Kaya matapos ang habulan, kutuhan naman ang inatupag nila. Pag nagkakuto rin po ako, mahahawa rin po. Tapos kukutuhan naman po ako ng mama ko. Pag nandira ako sa kanila, wala akong kaibigan. Ngayong summer, kalaro mo lahat may kuto. Ready ka na ba magkakuto? Opo. O, sino-sino dito maraming kuto? Naku, anong pakiramdam ng maraming kuto? Para maagapan ng hawaan, pinagtulungan ng magkakabarangay at ng women's club na ito ang pagtanggal ng kutot sa mga bata. Isa-isa silang sinampo at ginupitan ng buhok. Well, pagbuklat mo pa lang, talagang namumulaklak sa lista. Tapos pag tinignan mo yung mga anit, mga nagagapangan mga kuto, ganun sila karami. Binibigyan namin sila ng payo kung paano iwasan sa pamamagitan ng pag-shampoo. Meron tayong nabibiling shampoo para talaga sa kuto. Tapos pinagugupitan namin sila para hindi na dumami yung kuto niya. Tapos yung mga magulang papatawag namin para explain sa kanila kung paano iwasan ito dahil kakalat ito sa bahay nila. Ayon sa Barangay Health Officer na si Dr. Edgar Abenes, madali raw mahawa ng kuto tuwing magdidikit ang ulo sa pagtulog o paglalaro. At kung naghihiraman ng personal na gamit tulad ng suklay at sombrero. Gaya ng nangyari sa mag-inang sina Aling Gloria at Nofa na magkatabing natutulog. Pag kinakamot mo ang kati-kati, tapos pag inano kong ganun, may mga dugo. Mula nung magkatabi na kami, kinabukasan ang kati-kati na ng aking ulo dahil sobrang dami ng lisa at saka mga kuto. Para mamatay ang kuto, dapat gumamit ng shampoo na may pyrethrin tulad ng ginagamit sa batang ito. Medyo ibabad lang po ng shampoo ng ilang minuto bago i-rinse. Okay? Para naman po maiwasan ang kuto, kailangan po laging malinis ang ating buhok sa pamamagitan ng araw-araw na paliligo at huwag mag-share ng mga gamit tulad ng suklay, sombrero, unan. At pag medyo mahaba na po ng buhok, kailangan laging nagpapagupit tulad ng ginagawa sa batang ito. Para sa saksi, Isay Reyes, nag-uulat. Simula sa susunod na taon, tatanggap na ang Miss Universe ng mga kandidatang transgender. Suportado ito ng grupong Ladlad pero hindi pabor ang ilang Pinay beauty queen sa naging desisyon. Saksi si Kata Tibayan. Kung
Kung ngayon sa mga gay pageant pa lang sila nakakarampa, by next year, posible na lumahok sa Miss Universe ang mga transgender. Yan ay kung sumailalim na sila sa gender reassignment surgery na patutunayan ng mga legal na dokumento. Mismong ang Miss Universe organization ang nag-anunsyo niyan, kasama ng Gay and Lesbian Alliance Against Defamation. Ang nagbigay daan ang controversial na disqualification sa Canadian transgender na si Jenna Talakova sa Miss Universe Canada matapos umanong hindi idineklara na isinilang siyang lalaki. I was devastated and I felt that excluding me for the reason that they gave was unjust. The Miss Universe organization has told us that the official policy is going to be changing this year so that transgender women can compete in 2013. The trials for that begin in fall of 2012. Para sa grupong Ladlad, malaking hakbang sa pagtanggap sa mga transgender ang pagbabagong ito. Napakagandang halimbawa yung ginawa ni Jenna na ipakita sa lahat na I can pursue my dream kahit na may ceiling tayo na pinoprovide ng society na hindi pwede, china-challenge natin eh. Pero si Del Domingo ng Philippine Lesbian, Gay, Bisexual and Transsexual Hate Crime Watch, naniniwalang kalabisan naman ito. Unfair din para sa mga sa mga babae na may sumaling transgender. I call this, meron naman beauty pageant para sa mga transgender. At meron din para sa mga natural-born women. So, alam mo yun, parang understood na ng lahat. Ang Binibining Pilipinas Incorporated na namimili na ating data para sa Miss Universe Organization. Hihintayin na lang ang revision ng guidelines para makalok na ang mga Pilipinong transgenders. Gayunman, ilang nahusap kong beauty queen ang tutol. This is not an issue of discrimination. Pero kung halimbawang sa babae, what is for women will be for women. What is Mr. Universe will be for Mr. Universe. Ang essence ng Miss Universe, hindi ba para sa mga totoong kababaihan, yung natural-born women. Pumayag sila na sumali ang mga transgenders, parang nasisira tuloy yung credibility at saka integrity ng Miss Universe pageant. Ako si Katatibay ng inyong saksi. Kung nasa ng balita, ikaw tanggi ka ng katotohanan, magkasama sa pagbabalitang walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo po lamang. Susunod ang Born to be Wild at ako po si Vicky Morales. Ako naman, Arnold Clavio, hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi.